mga kababayan. Gusto nyo na po bang mapauwi, mapabalik ng Pilipinas? Itong si Arnie Tevez, mga kababayan, na ang lawyer po ay walang iba kundi si Attorney Topacio. Ayan, mga kababayan, wag po kayong magtaka. Wag po kayong magtaka. Bakit gano'n? Lahat ng kliyente ni Attorney Topacio parang ang solusyon ay magtago. O yan, dahil isa po sa kliyente o isa po sa nangangalaga, no? Nangangalaga, ibig sabihin, naglo-lawyer kay Arnie Tevez, ito din pong si Attorney Topacio. Ano po ba ang balita dyan, mga kababayan? Mukhang malapit na po ang pag-uwi. Ay, Chang, shoutout sa'yo. Mukhang malapit na po ang pag-uwi, mga kababayan. Ito po ang balita ng Department of Justice. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit mas naniniwala ako sa DOJ kesa kay Attorney Topacio, mga kababayan. He will go home. Ayan, naku po. TV Patrol pala ito. Mga bossing. So syempre ang gagawin ko, ipe-play ko diyan sa mismong live natin, subalit wag nyo nang tingnan o hindi nyo na makikita itong video dahil baka ma-copyright tayo. Okay? Pero wala po akong idadagdag dito, wala po akong ibabawas dito sa balita na ito. Hindi nyo lang talaga makikita yung video pero maririnig po natin sa habang nagre-reaction tayo. Banat! Hindi na magtatagal at mapapauwi na ng bansa ang pinatalsik na kongresista ng Negros Oriental na si Arnolfo Tevez Jr. Ayon sa Department of Justice, tinanggihan ng Timor-Leste ang apela ni Tevez laban sa desisyon ng korte doon na pumabor sa extradition request ng Pilipinas. Yan, mga bossing, nandyan na din po si Tina B. Good morning, Mark. Good morning sa iyo. So mga kababayan, yung mga late po, no, at hindi pa, kumbaga, walang idea ano ba nangyari doon sa kaso ni Tevez. Nung nasa Timor-Leste sila, siguro may ilang buwan na din po ang nakalipas, mga kababayan, doon nasa kote si Arnie Tevez. Tapos umapila, etong sila Attorney Topacio, na sana manatili na lang at doon na siguro manirahan si Arnie Tevez, mga kababayan. Kasi daw, syempre ang kanilang dahilan iniipit sila political, mga kababayan. So humihingi, grabe, sabi, parang humihingi yata sila ng tulong sa United Nations. Kaso nga lang po, mga bossing, ayan, sabi po ng spokesperson ng Department of Justice, Miko Clavano, marami siguro ang nagkaka-crush dito kay Miko Clavano. Gwapings din si bossing sabi po, no, tinanggihan, nabigya o pahintulutan itong si dating Congressman Arnie Tevez na makapag-stay sa kanilang bansa. Siguro, nabanggit niya na din po dito. Kumbaga, ayaw nung presidente ng Timor-Leste na ito ay mag-stay ng mas matagal. Paano po, mga kababayan? Ganito naman kasi ang nangyari dyan. Kumbaga, naideklara na terorista si Tevez. Kaya naman po, umaksyon po talaga lahat, mga kababayan. Pati Interpol po. Kaya nga uulit-ulitin ko, pag si Pastor Kibuloy lumabas ng bansa, nako, mas mapapadali ho ang paghuli dyan. Kaya ako ay naniniwala sa kaso ni Kibuloy, mga kababayan, nandyan lang yan sa oblo niya. No? Nandyan lang po ang anak ng Diyos sa ilalim ng lupa. Tataka kayo, anak ng Diyos. Pero nasa ilalim ng lupa ang hinayupak. Ay Chang, shoutout sa iyo. Ma'am Chris Rose, shoutout sa iyo. Tarantaro. Tuloy ha? Ito po, mga kababayan. Tuloy. Ang president ng Timor-Leste mismo, si Jose Ramos Horta, mentioned that it will not be too long before he will go home. And I don't think that the president of Timor-Leste wants him to stay any longer. Sino ba naman mga kababayan, ang gugustuhin na merong, kumbaga, idineklarang terorista po sa kanilang bansa? Miski ako, siguro, presidente, sasabihin ko, naku, sige, umuwi na kayo, wag kayo dito manggulo. Kunin nyo na to si Tevez, dalhin nyo na dyan. No? Delikado pala itong tao na ito. Ganon din po ang sasabihin ko, mga kababayan. Imbis na nanahimik po ang aking bansa, tapos may ganito, bakit ko pa i-hold to? Bakit ko pa pag-i-stayin to dito sa aking bansa? Sabi ni Joshua, dapat lang po i-turn over na yan si Tevez para, ano yun? Nasa na? Si Tevez, maraming pera, nabili ang government
ng Timor-Leste, mukhang hindi po umubra, mga kababayan. Tuloy ho natin, mga bossing, ha? Si Teves ang ikinuturong utak sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Dagamo noong Marso na nakaraang taon. Ako, Na matutuwa ho ito, mga kababayan. Mayor ba o gobernador si Janice Degamo, matutuwa lalo ito pag narinig ang balitang ito, mga boss. Esto siya sa Timor-Leste noong Hunyo. Inaasahan ng DOJ na sisimulan na ang proseso ng pagpapauwi kay Teves sa mga susunod na linggo. There's a people visit happening from September 9 to 11. We hope to execute everything or operation right after the papal visit. Well, that will depend on the authorities of Timor-Leste. Pero ayon sa abogado ni Teves, Ito ang exciting part, mga kababayan. Ayon po sa abogado, ni Teves, walang iba po kundi si Attorney Topacio. Fake news daw po ang DOJ. Napakabot ako sa ulo doon. Sabi ko, wait lang, ang Department of Justice ng Pilipinas magpapalabas ng peking balita. Sabi kong ganyan, mga kababayan. Ano po ang paliwanag dito ni Attorney Topacio kung bakit niya nasabi na fake? fake news ang DOJ. Nagpalabas ang DOJ ng pahayag na deny na daw yung apela. Mali po, fake news yan. Ayan, ang tapang talaga ni Topacio magsalita ng fake news yan, mga kababayan. Kung napansin at natatandaan nyo po, mga bossing, nung si Topacio po, di ba, yung una, sabi niya, okay na, laya na, labas na si Teves. Yung pala, 24 oras lang pong paglaya, tapos dakip ulit, pasok ulit sa oblo. Si Topacio nagsabi nun, mga kababayan, at sinasabi niya, anong sinasabi ng Department of Justice na hindi pa nakakalaya? Ito, laya na ang aking kliyente. Di ba? Ngayon naman po, meron, fake news na naman daw ang Department of Justice, which is, maririnig po natin, mga kababayan, rekta sa bunganga ni Attorney Topacio. Bakit daw po fake news? Fake news po yan. Wala pang desisyon sa apela. Ang lumabas sa inyo, stay order. Dumulog na rin ang kanilang campus sa United Nations Commission on Human Rights. Kung Tumatawag sa human rights, tsaka sa United Nations. para pati ng UN, paaaring magpadala sila ng special rapporteur dito or sa Timor-Leste para tignan kung may violation nga ng human rights. Ayon kay Topacio, nananatili sa Timor-Leste si Teves habang hinihintay ang desisyon sa kanyang apela. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Baka mamaya, mga kababayan, after 1 week, padating na nga si Teves, tahimik na naman, tamimi na naman itong si Topacio, mga bossing. Di ba? Ako nakikita ko po na, ba't ako maaawa kay Atty. Topacio kung mali. Di ba? Ako po nakikita ko po, yung galawan ni Atty. Topacio, mga bossing, kumbaga parang desperado na po. Tingnan mo, nung isang araw, ang pinakita niya doon sa mga media, Pangulong Bongbong Marcos, kasama daw po yung Rainier Chu, etc., ng Pogo, ganito, siyempre gustong palabasin ni Atty. Topacio, na, tingnan nyo nga, si Bongbong Marcos. Sasabihin nyo na si Digong nasa ibabaw ng Pogo. Tapos, ito, makikita mo yung litrato ni Pangulong Bongbong Marcos kasama yung mga nasa Pogo. Nako, mga kababayan, napakasimple lang po nun. Siguro, nung panahon na yun, na may litrato, ang ating Pangulo, hindi pa alam ang mga pinaggagawa nitong mga ito. Di ba? Hindi pa alam na may mga irregularidad na ginagawa ito. Ang kagandahan dyan, nakita natin sa pangunguna ng Pangulong Bongbong Marcos, kahit nakasama niya pa sa picture yan. Kahit kakilala niya pa yan. Pero ano ginawa po? Ayan. Pinaubos po ang Pogo. At mga ilang buwan na lang po, simot na po yan, mga kababayan. Hindi po kagaya nung dating presidente, ayoko na lang pong magsalita, mga bossing, At nakikita naman po natin sa mga galawan ngayon at nakikita naman po natin yung mga friends nila. Friends ko yang si Kibuloy Sabi pa ng dating Pangulo, friends ko yang si Kibuloy. Best friend, close friend. Inilipat niya kay Digong, di ba? Yung
kaperahan yata ng Kojik. Kawawa yung ibang miyembro. Kami matagal ng Kojik dito Bakit hindi sa akin nilipat?